Hello, what's up? So this is the Itel Villaon. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko, but this is the Itel Villaon. The pinakamurang smartphone sa 2026 yata, if I'm not mistaken. And this one, okay, is exciting para sa mga naghahanap dyan ng budget na smartphone. Well, we have here the 4GB lang po yan. Dito itong 8GB. Again, real talk. 4GB RAM, 64GB na storage, okay? Ito po yung possible na itsura niya. Hindi ko pa siya nakikita pero tinanggal ko lang yung seal kasi chinek ko lang kung bato yung natanggap ko kasi alam niyo na, Shopee, Lazada galing. But good thing, okay naman. So, iba talaga pag legit yung store na binila mo. If ever na magka-interest kayo, check nyo lang dito sa corner. Yan dyan, may floating tag dyan ng Shopee and Lazada. Kung hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen. Then, saka nyo makikita may nagpo-float pala dyan na Shopee and Lazada na legit na store nito. Okay? Now, ang price po nito is 3,500 pesos. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan o. So yun, binili ko siya. Okay? 3,500 ang binayaran ko. Original price daw niya is 4,500. But again, voucher. Kung gusto niyo na maka-avail ng voucher gaya ng na-avail ko, try nyo dito. Baka makachamba kayo. If swertein kayo, baka mas mataas pa makuha yung discount dyan. Baka makuha nyo pa ng 3,000 na lang yan. But anyway, okay na okay to na prospect for now. But of course, tetest muna natin para bigyan ng maayos na verdict. Okay? Let's start. Ayun. So, tabi mo natin to. Lipat muna natin yung phone. Check na natin yung accessories para din natin babalikan mamaya. So, meron tayong 10 watts. Okay, 10 watts lang na charging brick. Charging and data cable na Type-C, of course. Pangsundot ng SIM card. Random plastic. At good. Akala ko wala. Meron naman siyang jelly case. This one, hindi transparent, which is I like better. Kasi yung transparent is dumihin. But I'm not saying pangit talaga yun. Pero hindi ko lang siya preferred. Pero ito preferred ko. Yan, black or gray na ganito, which is, I like this one. This nice. And of course, the phone. So for your expectations, ito po ang kasama sa box, okay? Ito yung binayaran nyo na 3,500. Or at least binayaran ko pala 3,500. Baka mas mura sa inyo, okay? Focus na tayo sa phone. Again, expectation, 4GB lang po yan, ha? 4GB lang talaga, plus 4GB extended RAM. So, 4GB totoong RAM, 64GB na storage. I assume this is eMMC sa mura nito. Okay, eMMC lang ang storage nito. 6.52 inch with dynamic bar, 8 megapixel rear camera. So, hindi rin ganoon ka taas ang specification para sa rear camera niya. Okay, so tanggalin na natin to. The Villaon V50s. Okay, dito sa taas, meron pang headphone jack. Bihira na yan. Talagang sa budget smartphone na lang talaga nilalagay yan. And then sa kanan, nandito ang volume rocker and I assume power button na may fingerprint sensor. Sa kaliwa, andito ang kanyang SIM tray. So, syempre, kuha natin sa ating pang susi. Susian ng sundutan ng SIM tray. Yo! At meron tayong, hybrid lang siya, okay? Dalawang nano SIM, walang micro SD card or isang SIM with micro SD card. So, lagyan natin to ng 5G SIM card muna saglit. Wait lang. And then sa baba, meron tayong main speaker, USB Type-C 2.0 and the main microphone. Sa likod, well. Not bad sa design, not bad. Not my cup of tea na design pero I think it looks good. Okay, for 3,500 pesos, hindi ito mukhang 3,500 pesos. Parang more on malapit siya sa pang 8,000 to 10,000 pesos na price tag na itsura. That's just aesthetic, ha. Meron tayong nakalagay dito ang branding na Villaon. I'm not sure kung anong meaning nito. May meaning ba to, Villaon? Parang villain. Kontrabida ba meaning niya? Okay, so Villaon is private label electronics brand that specializes in affordable feature phones and entry-level smartphones. So this is like para partnership ni Itel and then Villaon. Kasi ganoon din naman ang feature ni Itel, mga affordable smartphones, entry levels, and then this time Villaon. So I can say rebranding ito kasi this one has the logo pa rin ng Villaon. Kasi kung rebranding ito, Itel lang ilalagay nila dyan, tapos kinuha lang nila yung design ni Villaon. But this one, Itel Villaon V50s. So I assume this is a partnership. Okay, so walang meaning. It's just a name. Meaning, wala siyang specific na meaning. Ang closest na nakita natin ay Villaon, Real Estate Vacation Home. Okay, so yun lang. Walang meaning siya. And I believe, correct me if I'm wrong lang din, malamang mali din naman talaga ako. Pero tingin ko partnership siya ni Itel and Villaon. Given. And the camera, actually cute yung camera design niya. Actually ito yung design niya na tingin ko nagdala talaga na hindi siya mukhang pipitsugit. Kasi meron talaga siyang camera island na maayos tingnan. Hindi yung basta sinalpak lang dyan. Pero I'm sure design doesn't translate sa good camera. Okay, design lang yan. Okay, usapang design pa lang tayo.
Now, buksan na natin for the first time. Notice ko rin, no? Flat edge. Flat edge talaga siya. Pwede siyang tumayo actually mag-isa. Vilyaon. Try natin patayo niya mag-isa. See? Nakatayo siya mag-isa. Talagang flat na flat edge kasi. Well, I like it, but I don't think comfortable to sa longer period of hawak kasi medyo slightly ramdam mo talaga yung corner niya. Medyo may konting sharp yung corner. Yeah. So, for longer usage, masakit din. Maganda tingnan, yes, sure. Pero yun nga, medyo medyo ramdam mo yung medyo matalas na corner. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng preference. Baka okay sa inyo to. Also, hindi ko nabanggit, no? Single tone flash lang siya. And also, note ko lang din na may kasama na siyang screen protector. Okay? Screen protector siya. Kitang-kita yung plastic. Alright, got a start. Okay, setup ko muna saglit at balikan ko kayo, okay? Skip na tayo sa fast forward. Whoop! Okay, we did some initial test and para maipakita ko na agad sa inyo, ang total score niya is mababa lang talaga. Again, Android Go, tapos lumang chipset, well, we got 200,000. Okay, so kung ang basihan nyo ng pinaka entry level ay Helio G99, ang Helio G99 nasa 350,000 to 390,000. So, almost half, okay? Almost half yung performance lang nito sa Helio G99. And I checked the specs. This is only running on Unisoc SC9863T. So yung Unisoc T7100 niya ay rebrand lang na chipset. Lumang-luma na talaga ito na chipset. So basically ito yung specs niya. Papakita ko lang sa inyo dito. Yan. Again, Unisoc T7100, that's 12 nanometer, lumang-luma na nanometer. 8 cores, 1.8 GHz lang. Power VR GE8322 GPU po ang kanyang GPU. Ang kanyang graphics card, 8 cores. 8 cores yan graphics card. Kaso nga lang, while ang dami nga niyang graphics card, 550 MHz lang, sobrang baba. And very outdated na po ang kanyang mga cores. Okay? Anyway, pause nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin yan. Okay? Other features, pakita ko lang sa inyo saglit bago tayo magtuloy pa sa ibang mga Ang camera po nito ay isang 8 megapixel. Isa lang po yan na camera. 8 megapixel sa rear camera and 5 megapixel sa front. Pero to be fair, compared dun sa Realme P4 Lite na na-review ko a few days ago, mas okay po itong camera nito. For some reason, better camera itong worth 3,500 versus dun sa 6,500 na Realme P4 Lite. Mas better po ang camera nito. Pero, still, both yung quality nila is pang entry level pa rin talaga. Pero kung gusto nyo lang ng mas matinong camera, better camera to kaysa dun sa Realme P4 Lite na 6,500. So, ito na nga yung pinakamura sa lahat, pero tinalo pa rin niya yung doble yung price na smartphone. Good job dito. And kung gusto nyo ng samples, ito, yan. Pagdating naman sa pictures, okay lang din, average. Pwede na po siyang gamitin agad sa social media. Yes, social media ready na siya. With decent contrast na rin and saturation, pwede na. Again, we can't really expect much sa isang 3,500 pesos na smartphone. Okay? Huwag po kayo maghahanap dito ng flagship level kasi yung babayaran nyo po is talagang pang entry level din. Pero good thing, better camera siya versus doon sa 6,500 na test natin. Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the 1080p at 30 fps lang po ang kaya niyang i-record both front and back. Pero considering yung camera nito versus yung review ko a few days ago na Realme P4 Lite 4G na mas mahal, actually doble rito ang price. Pangit tong camera no, pixelated. This one is better, okay? So, of course, hindi ito talaga maganda. Pero kung doon like ko compare dun sa Realme P4 Lite na 6,000, ito 3,500, yung 6,500. Ito, again, this is 3,500, better camera. Hindi pixelated, hindi nga lang kagandahan ng camera, pero hindi pixelated, okay? So, yun lang napapansin ko. Again, 1080p at 30 fps, both front and back, okay? Ito yung front. Okay, kamusta yung microphone? Another thing is kung pwede ba siya sa mga tropa nating rider. So, una test natin yung kanyang GPS, accuracy. Gagalaw ko lang ng konti para mag-work na siya. Okay, I tried my best na mapagana ang GPS dito but no, medyo delay siya. Sobrang delay. Isang guhit lang ang napipick up niya. So, that means sa mga ganyan sa experience ko mga around 10 meters to 15 meters accuracy. Yung tipong lumiliko ka na sa curve, sa kanto, pero siya paliko pa lang. Yung tipong ganon. So,
I'm not saying na pangit ito, but not really very good para sa mga tropa nating riders na medyo, lalo na kapag medyo dikit-dikit yung mga kanto paliko, baka i-ano kayo nito. Madelay yung pagliko-liko niya, akala nyo hindi pa liliko na pala, so on and so forth. So, not really recommended. Again, makakarating naman kayo kung ito ang gagamitin nyo sa pupuntahan nyo. It's just that expect na may delay lang siya sa responses every time na liliko. Tsaka yung accuracy niya sa exact location medyo alanganin. So, yun lang naman. Speed test naman tayo ngayon sa mobile data. Tinas ko siya sa labas. Yan, pakita ko sa inyo. Okay, so again, sa labas tayo. Mainit. Try naman natin ang speed test. Okay naman yung brightness, di ba? Okay naman yung max na po yan eh. Max brightness na yan. Viewable pa rin naman. Now, sa speed test, I wanna check the speed test. Okay, next. Mobile data po ito na speed test. Not the, what do you call this? Not the Wi-Fi. Allow natin all the time. Continue. Daming pipindutin. Kaya ayoko ng yung app na gagamitin. Again, this is mobile data. Off ang Wi-Fi. Okay? And we got not bad, 20 Mbps. Nasa labas po tayo. Tatry ko rin sa loob kasi yung sa loob talaga ang pinaka challenge kasi doon mahina ang signal sa loob ng bahay. Pero ito ay nasa labas na siya. 4G connectivity lang po meron tayo kasi 4G lang itong phone na to. See that? I'm not sure kung kita nyo but it's 4G VLTE. And finally we got 21 Mbps sa labas. Try naman natin sa loob. And then ito naman yung speed test niya dito sa loob. Off muna natin itong Wi-Fi. Mobile data lang muna tayo. Let's go with the speed test. Again, yung kanina, yung 21 Mbps sa labas yun. Ito yung sa loob na version. Okay? Sa labas talagang malakas doon. Siyempre, labas yun eh. But this one, sa loob ng bahay, usually dito mga entry-level smartphones, around 10 to 15 Mbps lang. This one got, okay, pasok naman siya sa average na signal pagka dito sa loob ng bahay. Actually, tumataas pa nga siya, which looks good actually. So, pasok siya sa average na speed test sa loob ng bahay. Nakakasagap siya na maayos. So, in a way, okay na to. Average lakas ng signal. Now, lipat naman tayo sa Wi-Fi speed test. Okay, para may idea lang kayo. Yung pala, speaking of Wi-Fi, this only supports 2.4 GHz Wi-Fi. Hindi niya po supported ang 5 GHz na Wi-Fi network. Okay? 2.4 GHz lang. So, lipat na tayo saglit. Again, 2.4 GHz lang ang supported nito na Wi-Fi, not 5 GHz. Walang 5 GHz support na Wi-Fi. And kind of expected ko na to kasi 3,500 pesos nga lang ito. Ayaw niya mag-refresh, yung nag-refresh na. Okay. Also, napansin ko rin na hindi ganun ka responsive yung touch niya or minsan nag-i-swipe lang ako sa mga apps pero yung mga apps na pipindot ko. Medyo naiirita nga ako lately. Sobrang hina ng Wi-Fi niya. Usually, maabot dapat sa pagka 2.4 GHz lang is around 50 to 100 Mbps. But this one, sobrang hina ng sagap ng Wi-Fi niya. Nakasagap, don't get me wrong, pero hindi ganun kalakas. Ay, okay pala. Sa upload siya malakas, 44 Mbps. Not bad. Pwede. Now, like I said, yung sa pag normal lang na swipe, ayun, tulad yan, nag-i-swipe lang ako, napipindot na yung mga apps. Yan, pagka yan. Ngayon, okay siya. May mga times kanina na naiinis ako na kapag nag-i-swipe lang naman ako, bakit napipindot yung app? Pagka pupunta naman ako sa recent, okay siya ngayon. For some reason, pagka may camera, ayaw mo magloko ha. Nakakainis ka. But anyway, basta trust me on this. Minsan nagluloko talaga siya na ang bagal-bagal niya. But for now, for some reason, okay siya. And as for the display, pakita ko lang sa inyo, meron siyang 90Hz screen refresh rate. Ayun, touch ulit. Pangatlong touch sa kanya na dito. Kaya huli ka ngayon sa camera. Anyway, sa screen refresh rate, yan. Meron siyang auto. Gusto nyo para makatipid lang sa battery and 90Hz screen refresh rate. Sinet natin siya simula kanina pagka-setup ko. As for the sound, single speaker lang po ito. Wala po speaker sa taas, dito lang sa baba. So, paparinig ko na lang din sa inyo. Hanap tayo ng pwedeng iparinig dito. Hopefully, hindi ako makaka-copyright. Usually, dito ako nakaka-copyright. Kaya, gumamit na lang ako ng sarili kong song. Nagpagawa ako. But, try natin. Since sobrang bagal, aabutin lang ako ng siyam-siyam kasi kung i-download ko pa yung song. Ito. Sa aking video na lang. Walang copyright dito, of course. Full volume. And kuha tayo ng mataas-taas na resolution. 1080p 60 lang po ang supported niya. Mga videos ko po ay 4K 60, mga ina-upload ko. Kaya dapat ang expect ko rito is 4K 60. But as we can see,
yung supported nyo lang talaga ay hanggang 1080p at 60 fps. Okay? So confirm po yan kasi ang video ko mismo, itong video na to ay 4K at 60 fps. So yun, ang kanyang speaker, single speaker to, pag tinakpan wala na. So single speaker siya and hindi rin ganun kalakas. Pwede na siya sa isang room na maliit. But that's it. Pag ginamit nyo doon sa labas, medyo maingay sa tabing kalsada, may mga dumadaan na sasakyan, medyo mahirap pa kayo marinig to. So ilang po kasama, tabi mo natin yan dyan, and then we move on sa phone. Ito yung accessories. Okay. 1080p 60 lang yung kaya nyo supported. Now, gaming. Okay, finally gaming. So since Android Go ito, safe to say, okay, huwag nyo na po ipilit, hindi po ito gaming phone. But of course, curious pa rin kayo kung what if i-game pa rin ng konti. Of course, may mga tao na gusto pa rin ipilit kasi yun lang ang budget nila, pero gusto nila maglaro. So ito, papakita ko sa inyo yung kaya niyang gawin lang. Okay? So setup ko muna din. Ipakita ko lang sa inyo yung average FPS na kaya niya bigay at saka yung settings. Okay? Wait lang. Okay, so sinet natin siya para makita nyo lang, medium para fair. Medium setting, standard, medium, pero frame rate is high. Yan na yun eh. Yun yung best I can do para hindi siya mag-frame drops at smooth pa rin. And good news, nakakakuha tayo ng 60 fps. Kaso nga lang, kita nyo yung temperature, that's 47 degrees Celsius. Ang bilis actually minute. Ang init na nga rito agad. Oh. Naramdam ko agad. And I understand naman kasi again, this is not designed for gaming. Not made for gaming, so please don't expect na gaming din. Pinapakita ko lang sa inyo na kaya niya mag-game. Okay, hindi naman ito talagang inutil. Meron naman siyang silbi, but not for gaming. And yun nga. Just playing game here na yan. Kita nyo naman, hindi naman siya nag-frame drop so far. Pwede. Just not for gaming. Gusto ko lang malinaw yun sa inyo. Okay, what's that? Up. Takbo. Takbo. Ay, ito, no. Anyway, so far nakikita natin, yung pinakamababa niya, 55, 54. Temperature, 47, taas na masyado. Patay agad. Yun lang. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung laro ko. I'm not a player of Mobile Legends. May account lang ako kasi para dito sa mga test na to. Kasi ang kailangan ko lang naman ipakita sa inyo is yung gaming capability niya. Masyado na nga siya mainit. Patay agad. Anyway. Same. Process of overheating. Wait. Asan yung temperature? To give you actual temperature, 42, 43. Dito sa likod, 45, 46. Yun ang pinakamainit niya. 45, 46. Yung pinakamainit niya so far. And tugma naman, 47 na rito actually. Ito kasi ang nadidetect yung temperature ay sa loob, kaya mas mainit talaga ang nadidetect nito. Pero sa gun is mas mababa ng 1 degree. Kasi sa labas na yun, singaw na. Pero again, that's 47 degrees sa loob. Yun lang maganda pagka ang sensor mismo ang basehan. Patay na ako agad. Yung pinakamababa, bumaba siya ng 50 something, 52, 50. Anyway, skip na natin to. Kita na natin kung ano yung kaya niyang gawin. Kung interesado pa rin kayo dito, again, this is the ITEL Villaon V50S. For the price, real talk, for the price, actually sulit na to. Sa maniwala kayo sa hindi, tingin ko sulit na to si ITEL Villaon V50S. Pwede na to as backup phone. Ako, 3.5 lang, Diyos ko po. Solid na rin naman ito. Not the best, again, not the best performer as expected sa price tags. Mga magre-reklamo, yeah, bagal-bagal, 3.5 lang po, ha? 3.5 lang pinag-uusapan natin. Try nyo maghanap ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 na performance sa 3.5, ha? Try nyo bago nyo i-bash itong phone na to. This is actually expected na sa kanya and may mga features siya na very, para sa akin, very good na para sa 3.5. That is why, para sa akin, I would say sulit na to sa mga naghahanap lang na mayroon lang magamit. Again, ITEL Villaon V50S. Maganda yung design, solid. Hindi mo isipin na pipitsugin. Performance, medyo saliwa tayo. Pero again, for its price, okay na yan. What else? Speaker, medyo mahina. But the mobile data actually decent. So, pwede to sa mga tropa natin dyan na
riders. Yun nga lang sa GPS, medyo expect nyo na medyo bitin yung accuracy. Sa camera, decent na lang din compared dun sa na-review ko nga again, ulitin ko na naman, parang sirang plaka, 6,500 versus 3,500, mas okay ang camera nito. And that's it. This is Rain Manguera. Kung interesado pa rin kayo rito sa phone na to, kahit as your backup phone na lang, consider nyo sana na i-click dito, itong floating tag dito ng Shopee and Lazada. Mas recommended ko yung Shopee kasi mas malaki yung discount nila, mas galante sila sa mga vouchers and discount. Diba? So, mga nakakaalam dyan, Shopee, mas maganda talaga ang bigayan ng discount and voucher dito. Minsan nakakatsamba ako ng 3,000 to 5,000 na voucher. Dito actually nakatsamba ako ng 1,000 na voucher if I'm not mistaken. Kasi 4,500 eh. So, 3,500 ko na lang yung binayaran ko yata for some reason. So, yun. 3,500. So, yun yung sinasabi sa inyo kaya 3,500. But anyway, verdict, bibigyan ko ito 1 to 10 ha. At ibabangga ko lang sa price. Bibigyan ko ito ng 7 out of 10. Not bad, not bad. For 3,500, may ganito na ako. Actually, ina-expect ko wala siyang fingerprint sa 3.5 eh. Yung mga dating na review ko, pag mababa na ng 4,000, walang fingerprint sensor. Ano lang, talagang pattern lang or pin. Meron. Yun nga pala, wala rin siyang 5 GHz Wi-Fi. Okay. So, 7 out of 10 para sa akin, para sa 3.5 na phone. Okay na to. Very okay na to. Again, kung interesado kayo, link nandyan, nagpo-float lang. Nagpo-float dito. Kung hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen para lumabas yung nagpo-float na Shopee and Lazada tag. Okay? Doon kayo mag-purchase kasi legit po yung store na yan. Walang fake dyan. Okay? Understood? This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. I'm out. Bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smart